format para sa AP Bren habang may panibagong atake ang TNC. Well, hindi na bago yung panggugulo, pero kailangang bantayan. Ito yung medyo mahirap para sa AP Bren. Nakatutok sila sa pag-clear ng wave, nakatutok din sila dapat dito kay James Pangs. Tsaka ano dito, we have to take note na napilitan din na mag-purify yung Mostov. Yung mga ganung moments na yung mga nasa side lanes mo na napipilit na mag-purify, parang ang concept kasi niyan medyo limited na agad. Mobility. Yung mobility, kung saan pwede pumunta, lalo na kapag ka na-target na. So, tingnan natin kung paano kukontrahin. Talaga Ayan dito, na. sinabi niya na nanggugulo na agad si Kuya Yawi. Information na naman ang kanyang binibigay. Nanggugulo na naman itong si Yawi. And kailangan, hindi naman, kanina sinasabi natin kailangan dapat kasama si Kekedot doon sa pag-clear. Pero napo-force itong si Kekedot na samahan itong si James Pang para maging malaya yung pagkuha niya nung kanyang mga buff. Pero sa ngayon ay medyo mabagal pa naman ang nagiging galawan. Bukod doon to kay Yawi na nanggugulo pa rin. Ang ganda ng ginawa dito ni Yawi kasi napipigilan niya si James Pangs na kumuha. So ibig sabihin, itong vision niya, mauunahan na agad nitong si Zyda sa rotation. Kasi in a way, na-delay ni Yawi yun tapos naka-first blood pa agad. Grabe ang juggle dun sa may top lane, pero may sagot naman sa may bottom lane. So hinabol na yung nagbibigay ng vision, pero kita mo yung confidence din ng TNC na, pre, bigyan na natin to, Oo. Para sa akin, lumabang pa rin doon ang TNC kasi nga naman si Der XP lane ang nakuha doon. Alam mo naman, sobrang importante ng XP laner ngayon, lalo na sa mga objective takings, di Lalo ba? sa first. Sa first lalo, di ba? Hindi siya magle-level 4. Nako, medyo mahirap ito. Pero hindi pa naman hindi pa naman huli para dito sa AP Bren kasi magdadalawang minuto pa lang at yung unang pagong ay lalabas na rin. May pinaplano ng AP Bren dito. Lord JM ang kanila makikita. Der, tamang yoyo lang. Magle-level 4 na rin si Lord JM. Feathered Earthstrike from Lancy. Kalahati si Chobskirk, Ganun na talaga yung meta ngayon. Pag ginamit mo na, or gamitin mo na agad yung ultimate, bago pa mag-turtle, pero din na natin ngayon kung ano mangyayari. Si Sana makakakuha din ng pag-home, revitalize, tapos mag-force pa ang side ng TNC. Kekedot, ang kanila sisipain, tapos latag ng After the Guardian, inahabol kay Kekedot. That is the kill para dito sa TNC Pro Team. Ang tindi ng round down na yun. Lahat ng pwedeng pumabor sa TNC ay nangyari. Nakuha nila yung turtle kahit 1 level gap si Zyda kasi maganda din yung pagkaka-box out doon ni Lord JM at ni Yawi doon kay James Pangs. Nauna silang mag-set up into that turtle but because of the vision given to them by Yawi, that it went into their favor. Maganda din lagi yung pambubugaw ni Lancy using his feathered airstrike. Kaya nahirapan yung mga kupunan nila na humarap doon sa kalaban. Yun nga Tsaka ang ginagawa ng TNC dito, binibigyan kagad yung mga makukunat na hero na puma-frontline. Para nga naman hindi na maglakas loob na humarap para sa kanila. Pero may pinaplano ata si Kekedot na bibigyan nila dito. At mapapatumba ni Kosen. Okay, hindi na pinatakas. Parang ang strategy yata ngayon ng TNC, kung sino makakasalubong natin, prep, bigyan na natin. Diba, wala na silang pinipili dito Kahit yung mga tank, bibigyan kagad ng TNC 1.5K para sa Phoenix Army and ang AP Bren hanggang ngayon, humahanap pa rin ng kanilang tempo. And alam mo, what happens when yung glorious pathway ng isang Hylos ay nagagamit na lang niya pang out, nawawalan sila ng isa pang potential engage and pag-slow dun sa pagragasa ng TNC. Speaking of rumaragasa, nakikitang rumaragasa sa may top lane yung TNC. Sinipa na naman. Alam nila na si Der yung parang pwedeng maging threat later on, kaya binibigyan nila ng binibigyan. Ikalawang death na to ni Der. And hindi tayo sanay na nakikita si Der, lalo na doon sa MDL Philippines na nabibigyan ng ganito kabilis. Ibig sabihin talagang itong TNC aral na aral doon sa mga kung sino man ang kanila magiging target. Kasi alam nila na medyo lamang naman yung si Kosen doon sa may bandang ibaba. At itong itaas ang kanilang tina-target. Masag yung Torres sa itaas. Ngayon tumama yung pana. Tingnan natin kung makakatakas. Nakatakas pa rin. Sabay revitalize. Para dito sa TNC para makatakas si Nancy. Pamasok na dito. Meron pa magsipa. Para kay Yawi. AOG naman. Para kay Lord JM. Si Zyda para makakakuha din ng pagong. Tuloy pa rin ang T-fight. Meron pa knock-up. Nako, hinahabol na si Zyda. Mga patay shutdown.
at si JM makakatakas using that unbreakable skill. Yan, ano muna, sabi ng AP Bren, sige, okay na yon, one at a time. Nakakuha na tayo ng kill at magandang pang preno yon para sa pagragasa dito ng TNC. In a way, naging pabor yun sa AP Bren only because na-shutdown nila si Zyda with 3 kills. Although for TNC Pro Team, that's still set 2 turtles in. Ibig sabihin, for AP Bren, kailangan lang nila magkaroon ng proper targeting and kailangan lang targetin si Zyda specifically kung gusto nilang makahabol at the very least. Kasi yung Gold Lanes, equal pa eh. Nasa equilibrium pa tayo. Wala pang pumapansin dito sa Gold Laner at hindi natin napapansin ay unti-unti na nakakapondo yung mga Gold Laners. Ang Shizu, napansin ko kanina ay available na ang kanyang corrosion site. Kozen as well ay meron na ring item. So ngayon, palubo na ng palubo. Even Sky Ayan Piercer. na. Ito na, naghahanap na ng magiging stack ng Piercer niya. Pag nakakakita kasi ng Sky Piercer sa Granger, parang naku, kailangan na natin bigyan. Kasi pag nagtuloy-tuloy, alam mo na talaga na ikaw pa ang mabibigyan. And usually, go signal yun eh. Yung kapag Sky Piercer, meron na. Ang ginagawa ng mga Granger users, sumasama na sa teamfight para magkaroon ng stacks agad yung Sky Piercer. Yun pala yun. Ayan o, tino mo naman. Oh, Ko, si Keke Dot yan Yung Grabe. binabaril-baril niya, kalahati ka agad yung buhay. At ngayon, kailangan umatras. Yawi, nag-aabang pa rin sa may bandang ibaba. Oo, naka-ready eh. Parang sabi niya, pre, tingin ka dito, pre. Ayan, ang titignan, pre. Oh, Diyan na rin nagkakatingin sila, na nga. So, a space created para masira yung Torre sa bot. Grabe, ginamit lang ni Lancy yung Feathered Earthshake niya para mapaatras ng pilit. Itong AP Bren, Uy! pumapabor pa rin sa kanila or sa TNC at sa Phoenix Army yung mga sitwasyon. Suli! Nagamit! Sakto, ginamit din yung Vengeance. Glorious Fountain naman para kay Keke. Doon makakatakas ba? Dalawa makukulat doon sa may bottom lane. Dadating na si Lancy at nandito na si Shizu. So, kakalas. Kakalas muna sila. Sabi, too early for a team fight. Pumigil muna eh. Alam ng TNC no, na medyo magiging malalim. Lalo na hindi pa natin nakikita yung... Grabe naman. Shock skirt! Ang sakit din naman ng dalawang Feathered Earthstrike. And Flicker as well ay nagamit dito ni Lancy. Grabe yun, ha? Ibang klase na yung damage. Isipin mo, parang malaang can break yung mga Oo. flicker na nangyari. Sobrang confident niya na parang maaabot niya yung si Lena. But then, hindi niya din naman nabigyan. Kasi nag-flicker din pala itong si Jove Skirt. O So, kasi dalawang... pag hindi siya nag-flicker, tatama siya ng last. Yes. Alam niya, no? And mabigat na ang kalagayan ngayon ng CNC, Grabe ng pwesto AP ni Bren. Yawi. Though 3,000 pa lang naman ang kalamangan. And ano pa mga meron dito sa items ngayon? Right now, wala namang item na nakakalamang, quote-unquote, yung kalaban. But in terms of how they position themselves, Yawi, laging nasa bushes. Ibig sabihin, lava talaga, literal, yung mga brushes natin. Kasi the moment na may mag-check, kahit sino, binibigyan na nila. Walang pag-hesitate. Kaya na nga nang nangyari ngayon. Maski yung kabayo, binibigyan na nila. Okay, latag ng Glorious Pathway. And si Der, naku, nagamit na yung curtain call. Pero Ang daming kits na nagamit dito, ha? Pero ano to, ramdam mo na sa dalawang teams natin, talaga nag-iingat din sila. Even for TNC, mataas yung respeto nila sa kalaban nila kasi hindi nila pinipilit na magkaroon ng team fight. Di ba nagamit yung mga skills? Speaking of skills, biglang sumipa from the back! Napatay dito si Dera at makakasira pa ng story yung TNC. Ikatlo na to ni Dera at kusa pa ata nilang Wala ka! Wala ka! Kailangan umatras! Tinamaan ang Feathered pero si Kusa nakakuha ng kill na yun. TNC Pro Team, dire-diretso lang talaga. Oo, talagang after nung team fight, sisira pa ng Torres sa may bottom lane. Parang kukuhanin pa yung blessing ng Torres doon sa... Hawakan mo nga sa tenga. Dumudungaw pa sa bintana, itas ng aasar eh, no? O sige. Pero sige. ayan, sisira na Torres sa gitna. Grabe, sobra yung sistema dito na ginagawa ng TNC. Magta-try si James Pax na pumasok at ito na yung nangyayari. Kagaya ng game number 1, napipilitan na magsama-sama ang AP Bren dahil sa mga pick-off ng TNC. Sobrang, parang ang bilis kasi ng tempo and momentum na stinart ng TNC Pro Team, which is why medyo nagre-respond na lang yung AP Bren. Ito kagaya ng nabanggit natin nung game number 1. Yes, napigilan nila na mabigyan si James Banks, pero hindi nila napigilan mabigyan si Der. Grabe yung mga shoot! Kick it out! Yung akala mo safe ka na, pero hindi pa pala. Double kill double? para kay Kozen. And double ba? Hindi. Wala mga minions. Kinabahan. Mababa pa. May narinig ko. And double. Hindi. Mababa pa naman ang death timer. And pwede mag-reset dito ang AP Bren. Pero parang pasasabugin ata muna nila dito bago tumuloy doon sa Lord.
And ready ang AP Bre para dumipensa. So, Pero alert si alam Zyda. ng TNC ang kanilang Rico, napakasakit na ni Kozen, ha? Oo nga, ramdam na ramdam mo. Okay, so habang may tinatry na gawin ng TNC pala, doon sa gitna, si Kuya Zyda pala ay naglo-lord. Yep. That's something na pwedeng gawin ng mga teams, lalo na kung lamang na lamang sila. With this almost 8K gold lead, pwede nilang hayaan si Zyda na gawin iyon. Pero grabe nga, yung pag-engage na ginagawa dito ni Yawi. Kanina pa natin binabanggit ng paulit-ulit. Walang hesitation coming from TNC Pro Team. Kahit gano'ng kakakunat, deadma. Yeah, hindi rin maipilit ni James Pangs na papasukin yung kanyang electrifying beats eh. Kasi natutunaw kagad siya doon sa overwhelming damage mula sa TNC. Hindi tumama yung Feather Practice Curse. lang, practice Ngayon lang. yung pana naman from Chob's Skirt ay tumama. Nasa gitna na ang Lord. Nagre-ready Ayan, si ayan, Yawi. ayan. Ayun na naman, TikTok, para kakaibang play yung nakita natin doon. Unstoppable na. Para na kay Kozen, meron pa Lord dito sa my middle lane. Okay, si James Pangs nasa likod sila sa magiging target dapat ng Guardian gamit din. Sim with a vengeance mula kay Ter. Nakipagsabayan na si Lord JM sa tatlo pero tutunaw din siya. Tatlo ang babagsak para sa AP Bren habang TNC. Ay, lumalaban! tatlo rin. Lumalaban! Ilalaban nata nila to, ha? Ay! Sino man nanalo dito sa Oo. mga marksman natin? Kozen with a double kill! Making another one! A wipeout para sa kanila! At ito na yata yung inaantay ng TNC. Masisigaw na nila this time around. Ang always rise pero pipili na depensa. Hindi na makakadepensa. Always rise! TNC Pro Team! Tuloy ang paglipad ng Phoenix sa laban na ito. Man, ladies and gentlemen, TNC Pro Team nagdidiwang ang Phoenix Army sa nakuhang panalo ng kanilang kupunan. Ang bilis ng ipinakita ng TNC Pro Team na ganun-ganun lang. Sinubukan nilang i-end at dahil na-wipe out nila, tuloy-tuloy na. Grabe, sobrang explosive na mga play na inilalatag ni Yawi.